Nilinlang nila si Bongbong. Ito naman si Bongbong, pucha yan. Sabi ko sa inyo, ito si Bongbong, sasagot ito pag alam niya sagot. Mahilig ito, dito mamahuhuli si Bongbong Marcos kapag ang itinanong mo sa kanya, alam niya sagot, ang bilis sumagot. Basta alam niya. Oo. Ngayon, tinan mo, pag tinatanong mo si Bongbong tungkol sa droga, tinatanong mo tungkol sa mga pinagsususumbong ni Kati Binag, walang ano yan, walang sagot. Alam mo kung bakit? Alam niya, delikado siya eh. Pero dahil itong maman to, may lahing gold piece to. Nung tinanong siya ng mga engot na mga media, itong mga media na alam nating may karga, na noong nabisto ni PRD itong kabulastugan ng Kamara at ng Senado, inilipat nila kagad pag-awayin natin si Bongbong at si Duterte. Pag pinag-away natin si Bongbong at si Duterte, sigurado ako, yung mga vlogger nila, doon na paiikutin yung istorya. Fake news peddler si PRD. Ayun ang problema natin, mga bossing. Oo, bago natin himay-himayin yung pinag-usapan nila PRRD, dito muna tayo sa balita ng putang inang mainstream media na ito. Tingnan ninyo, putang ina si Cheryl Cosim, gigil na gigil. Putang ina niyan, tumanda na to sa pagbabalita ng katarantaduhan. Eto, tingnan ninyo kung papaano ang positioning ng media patungkol sa expose ni Duterte. Pakinggan muna natin tong balita, itong statement ni Bongbong, bago natin himay-himayin, bakit ba nagbigay ng ganyang statement si Bongbong? Ito. Kasi nakita nyo kahapon mainit tong issue na to. Putang ina, maraming nakuryente. Napakarami mga bossing na mga vloggers, ang puta isa rin. Hindi rin marunong umintindi. Hindi marunong umintindi, ha? Hindi marunong umintindi. Putang ina niyan, bumanat kagad. Si Bongbong kagad ang inatake. Ang ina niyan, hindi rin iniisip kung ano yung sistema ng pagbabudget. Okay, honey, salamat kaayo, honey. Ganito kasi ang pagbabudget dito sa Pilipinas, ha? Ang presidente, kanina ipinaliwanag din ni Banat Bay, pero papaliwanag pa natin ulit. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, when I heard about when I watched the video of my kumpare, of my compadre, Sebastian Basti Duterte, nung sa kanyang YouTube channel, nakita ko mabigat yung mga binitawan na salita. Pero, klaro, yung pinag-uusapan, sino ba nagre-reklamo? Ang nagre-reklamo ay dating kung ano yung posisyon ni Zaldico ngayon, dalawang administrasyon, mga boss, na ganun ang posisyon niya. Administrasyon ni Pinoy at saka administrasyon ni Duterte. Kabisado niya, mga bossing. Kabisado niya kung ano at papaano mag-distribute ng kaperahan sa Kongreso. So, yung presidente natin, along with the DBM, sila ang magbibigay, mga boss. Sila po ang magbibigay ng total na budget ng ating gobyerno. Sila ang total magbibigay. Ang budget natin, according to DBM, kaya daw natin magbigay ng 7 trillion na budget. Laki nun na. Doble kesa last year. Ganyan tayo kagaling. Marami tayong koleksyon pagdating sa buwis. Kaya sabi ng DBM, kaya daw natin i-produce itong ganitong budget. Okay. So, pipirmahan niya yung budget na yun. 7 trillion. Palakpakan. So, ngayon, pupunta yun sa Congress.
Tapos dyan na ngayon, ihihiring nila. Bawat ahensya ng gobyerno, maggagawa sila ng kanilang mga budget, okay? So gagawa sila ng mga budget. Ako sa Department of Education, ito ang kailangan nating budget. Bakit yan? Ibi-breakdown natin. Pampasweldo, classroom, mga libro, mga ganyan. So gagawa sila. Hihingi sila ng budget. Ang mag-a-approve, Congress. Either babawasan nila. Pero hindi nila pwedeng dagdagan. Putang ina niyan. Hindi ka pwedeng magdagdag. Yun nga ang problema natin eh. Hindi ka pwedeng magdagdag. Pwede kang magbawas dahil, duplicate yan. Ganito, ganyan. Dapat ganito lang. Tanggalin natin yan. Ilagay natin sa ahensya na to. Hindi sila pwede silang magbawas at idagdag nila sa ahensya na ito. Okay? So, ganun ang ginagawa. Okay? Pagkatapos nun, mga bossing, siyempre, deliberation, budget deliberation, meron pang mga scrutinization, plang. Pagdating yan, pag okay na sa kanila, ipapasa nila yun sa Senado. Pagpasa nila yan, mga bossing, doon sa Senado, siyempre, scrutinize nila yan. Ganun din ang gagawin nila. Hearing, approve. Pag okay na, babalik na yan sa Kongreso at magkakaroon na ng BICAM kasi syempre merong mga tinanggal tong or ayaw ang Senado sa mga nilagay ng Congress or na-aprobahan ng Congress, pag-uusapan nila yun. Pag napag-usapan nila yun, mga bossing, okay na, so magkakaroon na ng mga adjustment, pipirmahan na nila parehas yung napagkasunduan nila. Tapos ibabalik na yon saan? Sa Kongreso para doon iimprenta. Nakukuha nyo na kung saan papunta. Kapag nandoon na, inimprenta na, yung inimprenta, mga boss, yun na ngayon yung gagawin libro, pipirmahan ng presidente natin. Kung medyo tamad ang presidente natin, bahala na kayo sa buhay nyo, pipirmahan ko na lang yan. Kung medyo, naman siya, masipag siya, at meron siyang mga priority bills, chechikin niya yung kanyang mga priority bills kung may budget ba. Kasi kaya nga ako nagsiset ng mga priority bills kasi yun yung gusto kong i-prioritize natin, yun ang legacy ko. So pag tiningnan ko yung mga priority bills ko, bakit ganito to? Bakit ganito to? Bakit ganito to? Ayoko niyan, di ko pipirmahan yan. Pero kung nakita ng presidente, okay naman lahat, kung nakita niya, inaral niya, okay lahat, wala siyang problema, meron nga siyang veto nung nakaraan, di ba? Okay naman, wala namang problema. Pipirmahan niya yan. Kaya nga tawan-tawa ako dun sa statement niya eh. Pinirmahan niya na yung GAA na ito lang ang budget ng DepEd. Tapos sabi niya, hahanapan niya ng budget yung kulang sa DepEd. Labo. Putang ina niyan. Gusto mo palang dagdagan yung budget ng DepEd. Hindi ka pala masaya dun sa budget ng DepEd. Ba't mo pinirmahan yan? Di ba? Di sana sinabi mo, teka, mababa masyado to. Hindi ko pipirmahan to. Pero pinirmahan mo, ibig sabihin, pumayag ka na dun. Tapos sabihin mo, dadagdagan natin yan. Gawan ko ng paraan. 20 pesos na bigas nga, hindi mo nagagawa ng paraan. Yung pa. So, ang nirereklamo ni PRRD part, mga bossing, is yung nasa BICAM. Okay? At may ebidensya naman si Pangulong Duterte. Meron silang pinapakitang mga papel na blanco pero pirmado. So sinong tinatanong niya doon? Si Presidente Marcos ba o ang Kongreso at Senado? So ang kanyang tinatanong doon at binibigyan ng pagkakasala is yung BICAM. Kasi papaanong lumagpas yun sa kanila or pinirmahan nila yung budget na blanco. Tapos, doon sa imprentahan, doon na.
Nagkaroon. Kaya tama yung sinasabi dito ni Bongbong Marcos na lahat ng pinipirmahan, walang blanco. Lahat ng presidente, pag pumirma ng budget, walang blanco yan. Alam ni Duterte yan. Totoo naman yun. Kasi hindi naman sinasabi ni Duterte na yung pinirmahan mo na GAA of 2025, General Appropriations Act of 2025, blanco. Ang sinasabi niya, yung pinirmahan mo na budget natin, depektibo. Bakit? Kasi nga, merong problema doon sa BICAM report, blanco. Yun ang issue dito. Hindi, ikaw naman masyado kang defensive. Hindi mo pa napanood yung video ni Duterte, nagre-react ka na. Kung hindi mo naman sana, kung hindi mo alam, sana man lang inalam mo.